Pahina 21. Hindi nakaimik si Paulo. Kahit na alam niyang pangit ang sasakyan niya, medyo hindi siya nasisiyahan sa paraan ng pakikipag-usap sa kanya ni Kayla at ayaw niyang ilipat ang sasakyan niya. Dahil sa inis, pinaharurot niya ang kotseng ito at napabulalas, aalertuhan ko ang mga security guard kapag hindi ka umalis. Anong problema, Kayla? Maya-maya lang, humakbang pasulong ang isang binata na nakasuot ng formal na damit na mukhang ayos na may mapang-akit na ekspresyon sa mukha. Ang lalaking ito ay si Caleb Summers, ang pangalawang panganay ni Randy. Anak. Mr. Summers, ang lalaking ito ay nagpupumilit na iparada ang kanyang masungit na sasakyan dito, na hindi magandang tingnan. Hiniling ko sa kanya na umalis, ngunit tumanggi siyang gawin iyon. Habang ang atensyon ni Caleb ay nasa curbada ni Kayla kanina, hindi niya napansin ang sasakyang nakaparada sa harap ng kanyang bahay. Sa sandaling nabaling ang atensyon niya sa kanya, nakita niya ang sasakyan at nakaramdam siya ng matinding galit. Hoy, ika-50 birthday ng tatay ko ngayon ang handaan, kaya mas mabuting ilipat mo ang sasakyan mo. Kung hamarang ito sa handaan, patay na karne ka. Nang marinig niya iyon, bumaba si Paulo mula sa kotse at padabog na isinara ang pinto, dahilan para lumipad ang mga butil ng alikabok. Nandito ba lahat ng mga taong ito para ipagdiwang ang kaarawan ni Randy Summers? Siguradong big shot siya. Habang tinatakpan ni Caleb ang kanyang ilong at bibig, pinaypayan niya ang alikabok at inis na sinabi, "Sino ka para tawagin ang aking ama sa kanyang buong pangalan? I'd like to visit the mansion and wish Mr. Summers a happy birthday," sabi ni Paulo na may mahinang ngiti habang nakatingin sa kausap. Ha! Sa tingin mo ba may makapasok sa Summers residence? Magwala ka na, buffon. Tiningnan ni Caleb ng masama si Paulo. Sa sandaling iyon, maraming mga panauhin na may mahusay na pananamit ay nagsimulang magtipon sa paligid, na pinapuna si Paulo ng walang pag-aalinlangan. Bakit ba gumagawa ng eksena dito ang indigent na lalaking ito? Hindi ba niya alam kung ano ang lugar na ito? Ang sinasabi pa nga niya ay gusto niyang pumasok sa mansyon ang pangahas niya. Nakakadiri makita ang ganitong uri ng mababang antas ng basura, at ang dapat lang siyang kunin ng mga security guard. Samantala, nag-cross-arm si Kayla at Bamulong, narinig mo ba sila? Puro basura ka na lang, kaya umalis ka na dito dala ang kalokohan mong sasakyan. Tama, umalis ka na habang maganda ang mood ko. Napangiti si Caleb habang niyakap si Kayla bago idinagdag, "Someone as poor as you isn't worthy of celebrating my father's birthday. I doubt that you can even produce a decent birthday gift." Galit na galit si Kayla sa inaste ni Paulo, kaya napabuntong hininga siya at sinabing, "Tigilan na natin ang pakikipag-usap sa isang sa asterisk mabag na tulad niya at tumawag na lang ng security guard." Sige. Nang malapit ng iwagayway ni Caleb ang kanyang kamay para ipatawag ang isang security guard, narinig ang isang boses sa karamihan na nagsasabing, "Ipapasok ko siya." Sa sumunod na sandali, isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakaitim na suit ang lumitaw sa gitna ng karamihan. Nang makita siya ni Caleb ay agad niyang binawi ang kamay na nakapatong sa ilalim ni Kayla at magalang na bumati, "Mr. Tanner." Ang pamilya Tanner ay ang pinakamayamang pamilya sa Northern District ng Costria. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nagpalabas ng marangal na vibe ay si Gavin Tanner, ang nararapat na kahalili ng Tanner family. Gayunpaman, wala siya roon para sa piging ng kaarawan dahil hindi karapat-dapat si Randy dito noong una. Sa halip nandoon siya para sa isang business meeting kasama ang lalaki, at nagkataon na ang kanilang pagpupulong ay nagbanggaan sa piging. Dahil alam niya kung sino si Gavin, nagtanong si Caleb na may pagtataka, "Mr. Tanner, this man is merely a pauper. Bakit mo siya gustong isama? Kinu-question mo ba ang desisyon ko?" Malamig na tinitigan siya ni Gavin. "I wouldn't dare to," tanggi ni Caleb. Sa sobrang takot ay kinailangan niyang yumuko ng bahagya habang nanginginig ang kanyang mga paa. Hindi siya pinansin ni Gavin, lumingon kay Paulo, at sinabing, "Pwede mo akong sundan sa Summers residence, kaibigan ko." "Bakit? Sino ka, at bakit mo ako tinutulungan?" tanong ni Paulo. Parang naisip niya na may motibo sa ginawa ni Gavin. Napabuntong hininga ang lahat sa crowd nang marinig nila ang sinabi ni Paulo. Ang lalaking ito ay walang kabuluhan upang makipag-usap kay Mr. Tanner sa ganoong paraan. Napangiti si Caleb at naisip sa sarili, ang walang kwentang basurang ito ay nangangahas pang maging walang galang kay Mr. Tanner. Naghuhukay siya ng sarili niyang libingan.
Ang lahat ng tao sa karamihan ay may parehong iniisip, dahil alam nila na ang Tanner family ay may di maisip na awtoridad mula noong sila ay nagtataglay ng Northern Drakentag. Kapag nailabas na ang Northern Drakentag, lahat ng nasa Underworld ay kailangang sumunod sa kanila anuman ang kanilang ranggo. Laking gulat ng lahat, hindi man lang nagalit si Gavin. Sa halip, sumagot siya, gusto kitang kaibiganin dahil parang pamilyar ka. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Oh my, bakit naman siya gustong kaibiganin ni Mr. Tanner? Karapat-dapat pa ba ang kawawang iyon? Habang ang lahat ay nakatingin kay Paolo na may inggit, nagkibit-balikat siya at sumagot, sige, I will do you the honor. Si Mr. Tanner ba ang karangalan? Nalaglag ang panga ng lahat dahil hindi sila makapaniwala sa pagiging bastos ni Paolo. Gayunpaman, hindi nakita ni Paolo ang anumang mga isyo tungkol doon dahil siya ay si Ares, ang Diyos ng digmaan. Ang isang normal na tao tulad ni Gavin ay dapat na parangalan na siya ay handa na kaibiganin siya. Habang naglalakad sina Gavin at Paolo papasok sa mansyon, nagtatampo na sinabi ni Caleb paano naging napakaswerte ng basurang iyon. Mr. Summers, hahayaan natin siyang gumawa ng kalokohan mamaya sa handaan. Sa oras na iyon, malalaman na ni Mr. Tanner kung anong klaseng tao siya. Tama ka. Nagtatampo ang mga mata ni Caleb bago nagpatuloy, matagal ko nang sinusubukang pasayahin si Mr. Tanner, ngunit nabigo ako. Paano siya magtatagumpay sa kanyang unang pagsubok? Ituturo ko itong sa asterisk mabag A lesson ngayon. Pahina 22. Pagpasok nila sa Summers residence, malamig ang ekspresyon ng mukha ni Paolo habang nakatingin sa magarbong pinalamutian na mansyon. Ito ay dapat na ang kanyang bahay, pagkatapos ng lahat. Inukupahan ng Summers family ang kanilang bahay at kasalukuyang comfortable ang pamumuhay, samantalang ang kanyang mga magulang ay pinugutan ng ulo at napatay sa sunog. Hanggang ngayon, hindi pa rin natuklasan ang kanilang mga labi. Dahil sa matinding pagkakaiba, kinasusuklaman niya ang Summers family. Napansin ang ekspresyon nito, tumingin si Gavin sa kanya na may mailap na ekspresyon at nagtanong, kaibigan, hindi ko pa nakukuha ang iyong pangalan. Paolo Peterman. Peterman. Tatay mo ba si Xavier Peterman? Nang marinig ni Gavin ang pangalan ni Paolo ay nagulat siya. Paano mo nalaman? Laking gulat ni Paolo nang marinig ang pangalan ng kanyang ama na binanggit ng iba pagkatapos ng 17 taon. Emosyonal talaga si Gavin habang bumubulusok, ako. Alam na. Buhay pa ang anak niya. Agad namang nagtaas ng bantay si Paolo. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya at nagtanong, bakit alam mo ang pangalan ng aking ama? Sino ka? Ang pangalan ko ay Gavin Tanner, at kaibigan ako ng iyong ama. Galing ka sa Tanner family. Tama. Ang pinuno ng Tanner family ay ang aking ama. Nang maramdaman ni Gavin ang pag-aalinlangan ni Paolo, bumantong hininga siya at nagpatuloy, bakit pupunta sa Cleopolis ang tagapagmana ng Tanner family para lang pag-usapan ang negosyo kasama ang Summers family? Naparito ka ba dahil sa tatay ko? Mukhang nahulaan ni Paolo ang motibo niya. Tama. Nasa abroad ako nang mamatay si Xavier at ang nanay mo, at sa oras na bumalik ako sa Cleopolis para hanapin sila, naging Summers residence na ang lugar na ito. Patuloy ni Gavin, kahit na ginamit ko ang awtoridad ng Tanner family para tanggalin ang Summers family, kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Xavier. Kaya naman ginagamit ko ang diskusyon sa negosyo bilang dahilan para pumunta rito at mag-imbestiga. Ang katotohanan sa likod ng apoy. Bagamat mukhang kalmado si Paolo, naantig siya sa sinabi ni Gavin. Natutuwa siya na mayroon talagang isang tao sa mundong ito na gustong ipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Paolo, ang aking ama ay darating sa Tanner Mansion sa Cleopolis sa lalong madaling panahon. Isasama kita upang salubungin siya pagdating niya, dahil siya ay magiging isang malaking tulong sa iyo sa hinaharap. Gusto mong makilala ko ang pinuno ng Tanner family. Nagulat si Paolo nang marinig iyon. Sa loob ng Northern District, ang katayuan ni Henrik Turner ay inilarawan bilang hari sa daigdig dahil walang sino man ang nakasilip sa kanya kahit na pinaghirapan nila ito. Anong ginawa ng tatay ko? Ano ang relasyon niya sa Tanner family? Nakakunot ang noo ni Paolo habang nagtatanong. Hindi pangkaraniwan na ganoon kaganda ang pakikitungo ni Gavin sa kanya, kaya marahil ay may kakaibang pagkakakilanlan ang kanyang ama na hindi niya alam. Your father was an outstanding man. For your safety, there are some things that you shouldn't know, nag-aalangan na sagot ni Gavin. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Paolo at sinabing, let's go.
Magsisimula na ang handaan. Dahil nag-aatubili si Gavin na sabihin sa kanya ang totoo, nagpasya si Paolo na huminto sa pagsisiyasat. Naniniwala siya na malalaman niya ang katotohanan sa madaling panahon gamit ang kanyang pagkakakilanlan bilang Ares, pagkatapos ng lahat. Ang Somers Mansion Banquet Hall ay punong-puno ng mga taong may mataas na lipunan na mukhang maganda sa kanilang marangyang kasuotan. Si Paolo ay tumingin sa labas ng kanyang casual na damit, ngunit walang naglakas loob na sabihin sa kanya habang nakaupo siya sa tabi ni Gavin. Paimpul silang tumingin sa kanya ng may pagkadismaya dahil pakiramdam nila ay isang insulto sa kanila ang pag-upo sa iisang table na kasama niya. Maya-maya, tuwang-tuwang umakyat si Randy sa pangunahing entablado at sinabing, "Salamat sa lahat ng dumalo sa piging sa aking kaarawan. Patawarin mo ako kung mayroong anumang abala na naidulot." Sumagot ang lahat sa bulwagan, "Karangalan naming maimbitahan sa iyong ika-50 piging sa kaarawan." Ngumisi lang si Paolo at hinusgahan si Randy na may grand birthday banquet kahit 50 anyos pa lang siya na para bang nag-aalala siyang makalimutan siya ni Death. Maya-maya, lumapit si Randy sa mesa ni Paolo na may hawak na wine glass bago bumubulusok, "Mr. Tanner, napakalaking karangalan na makasama kita sa birthday banquet ko. Cheers!" Tinaasan lang siya ng kilay ni Gavin at walang imak na sumagot, "Hindi ako umiinom." Payang sagot ni Gavin kay Randy. Tahimik lang siya habang pulang-pula ang mukha niya sa hiya. Awkwardly siyang ngumiti bago bumalik sa main stage na parang natalo. Nang mapansin niya ang ekspresyon ng kanyang ama, sumulyap si Caleb at hinawakan si Kayla bago sinabing, "You mentioned that the top model from your agency is here. Dalhin mo siya para pasayahin ang tatay ko. She's too aloof para pumayag na gawin ang ganoong bagay. Kung hindi dahil sa hiling ng ating chairman, hindi pa niya tatanggapin ang gig na ito," sagot ni Kayla. "You're such a fool. Just come up with some excuse and get her here." Kung ganoon, mahirap na siyang tumanggi sa harap ng lahat, udyok ni Caleb habang hinahampas ang kanyang ilalim. Kasabay nito, sa lounge ng mga modelo sa likod ng Somers Residence, ang isa sa mga modelo ay hindi nasisiyahan sa mga kaayusan. Siya ay isang matangkad at balingkinita na kagandahan. Habang tinatanggal niya ang kanyang pulang stilettos, hinimas niya ang kanyang paan na natatakpan ng kanyang pantyhose at nagreklamo, "Paano nila kami hinahayaan ng mga profesional na modelo na dumalo sa mga panauhin dahil lamang sa kayang bayaran kami?" Kung nandito si Paolo, madali niyang makikilala na ang sexy at magandang modelo ay si Yulia Ansley, ang kanyang ika-5 kapatid. Siya, "Dapat tumigil ka na sa pagrereklamo." Nag-hand gesture ang isa sa mga modelong nakaupo sa tabi niya, senyales na tumigil na siya sa pagsasalita. Ang Summer Corporation ay isang malaking negosyo sa Cleopolis. Nakita mo ba ang mga mararangyang sasakyan na nakaparada sa harap ng mansyon? Kailangang umasa ang mga may-ari ng mga sasakyan sa Somers family para kumita. Right after that, bigla na lang itinulak ni Kayla ang pinto at pumasok sa kwarto bago nagsalita ng malabo, "Yulia, you should go to the banquet hall." May nangyari. Ano ba? Hindi pa ba tapos ang reception ng bisita? Pahina 23. Just go when you are asked. The Somers family is one of our company's investors. Don't blame our chairman for being infuriated if anything major happens due to your delay. Noon pa man ay naiinggit si Kayla kay Yulia dahil sa pagkakaroon niya ng mas magandang hubog ng katawan at mapagkukunan kaysa sa kanya, kaya naman madalas siyang magsalita ng bastos sa huli. Sumang-ayon ang modelong nakaupo sa tabi ni Yulia, at sinabing, "Tama siya. Dapat tingnan mo para hindi mo kami madamay dito." Walang magawa si Yulia kundi sundan si Kayla sa bulwagan pagkatapos isuot ang kanyang 4 pulgadang stilettos. Nakainom na si Caleb nang mamataan niya si Yulia, at nagningning ang mga mata nito habang halos maglaway. Siya ay isang stunner, at siya ay inis na siya ay nagpadala ng ganoong kagandahan sa kanyang ama. Gayunpaman, wala siyang pagpipilian dahil kailangan niyang gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang maitalaga siya ni Randy bilang tagapagmana ng Somers family habang wala ang kanyang panganay na kapatid. Ano ito? Walang katiyakang tanong ni Yulia habang dinadala kay Caleb sa pangunguna ni Kayla. Ang mini bodycon dress na suot niya ay nagpakita ng kanyang voluptuous figure. Ang mga salitang voluminous at slender ay angkop na inilarawan ang kanyang nakamamanghang figure ng katawan, at naramdaman ni Caleb na parang umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan habang nagnanasa sa kanya. Medyo natagalan siya para maalis ang kanyang pag-iisip. "Miss Ansley, dahil isa ka sa mga hottest model sa ngayon, gusto kong batiin mo ang aking ama ng maligayang kaarawan." Nang marinig iyon, baka sa mukha niya ang sama ng loob.
Si Caleb ang kilalang playboy ng Cleopolis na nagmana ng mga kalokohan ng kanyang ama. Madali niyang nasabi kung ano ang motibo nito. Nang mapansin na tatanggihan na siya ni Yulia, agad siyang tumayo at napabulalas, "Pare, nandito si Miss Ansley para batiin ka ng maligayang kaarawan." Isa siya sa mga pinakamainit na modelo ngayon. Ang kanyang mga salita ay nakakuha ng atensyon ng lahat at sumunod ang isang mainit na talakayan. Naku, hindi ba siya si Yulia Ansley? Siya ang pinakasikat, sexy na modelo ngayon. As expected of the Summers family na maimbitahan siya. Tuwang-tuwa ang ilan sa mga bisitang lalaki na namula ang mukha. "She's my favorite. I have a few of her sexy pictures at home." Ang kanyang figure ay ang pinakamahusay na, at anumang bahagi ng kanyang ay maaaring maon ang isang tao. Nang marinig ni Paulo ang usapan ng mga lalaki, bigla siyang lumingon at napabulalas nang makita siya, "Yulie. Hindi ba ang babaeng may kahangahangang katawan ang kanyang ikalimang kapatid na babae?" Sa sandaling ito, lumapit si Randy kay Yulia at sinabing mapang-asar, "Ikaw ang sikat na modelo, Miss Ansley, tama ba? Halika at maupo ka sa akin." Habang nagsasalita siya, itinaas niya ang kanyang kamay, sinusubukang hawakan ang kanyang baywang. Yulia swiftly dodged and uttered displeased, "Happy birthday, Mr. Summers. Kung wala na, aalis muna ako. Miss Ansley, since nandito ka, hindi mo ba ako iinom?" Hinawakan ni Randy ang baso ng alak at tiningnan siya ng masama bago sinabing, "Halika, uminom ka ng alak." "I'm sorry, Mr. Summers. Hindi ako umiinom." Napaatras si Yulia. Ungol ni Randy. "How dare you reject me?" Ito ang pangalawang pagkakataon na may tumanggi na uminom sa kanya. Hindi siya naglakas loob na guluhin si Gavin, ngunit maaari niyang ipataw ang kanyang kalooban sa isang modelo lamang. Biglang hinawakan ni Caleb ang kanyang maliit na baywang at ngumisi. "Wala kang pagpipilian kundi ubusin ang baso ng alak na ito." Si Yulia ay natakot na parang USA, at ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Maya-maya pa ay may narinig na siyang tunog mula sa kanyang likuran, at lumuwag ang pagkakahawak ni Caleb sa kanyang baywang. Sa susunod na sandali, nahulog ang isang baso ng alak sa lupa at nabasag. Si Caleb naman ay nakayuko habang nakahawak sa ulo. "Masakit ang peking na ito. Sino ang umatake sa akin?" Kagagawan ito ni Paulo. Nang makita niyang kinakapa ni Caleb ang kapatid ay agad niyang ibinato ang wine glass sa kamay niya at tumama iyon sa noo niya. "Sino? Sinong may gawa nito?" Nakasimangot na ungol ni Randy. Nagtaas ng kamay si Paulo at walang pakialam na umamin, "Ginawa ko." "May problema ba?" Pahina 24. Ikaw. Nagalit si Caleb nang makita si Paulo. "Pare, ito yung lalaking nagparada ng kanyang lumang Volkswagen Santana sa harap ng bahay namin. Nandito yata siya para gumawa ng eksena." Habang nakatingin si Yulia kay Paulo habang siya ay nakatayong matangkad at marangal sa gitna ng mga tao, ipinakita niya ang isang katangiang pagkalalaki na bihirang makita sa mga kabataang lalaki ngayon. Higit pa rito, tinitigin siya nito ng may pag-aalala dahil tila nahulog na siya sa kanya matapos siyang makawala sa gulo kanina. Matapos masira ang plano ni Randy, inagaw siya ng galit habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. May lumapit at paalisan ang lalaking ito. Ungol niya. Nang marinig niya iyon, napangiti si Paulo at napahawak sa leeg. "Matagal na akong hindi nakikipag-away, at ito ay isang magandang pagkakataon para sa akin na ibaluktot ang aking mga kalamnan." "Paulo, huwag kang padalos-dalos." Biglang sabi ni Gavin na nakaupo sa tabi niya. "Huwag nating alertuhan ang Summers family." Kaagad pagkatapos, dahan-daang tumayo si Gavin at sinabihan si Randy, "Pamangkin ko siya. Humihingi ako ng paumanhin kung na-offend niya ang Summers family." Ito. Kumaibot ang kalamnan sa mukha ni Randy, dahil wala siyang lakas ng loob na saktan si Gavin. Kahit na dinala sa kanya ang kahihiyan, kailangan niyang tanggapin ito ng nakangiti. "Dahil pamangkin mo siya, hahayaan ko na." Bahagyang napangiti si Randy at idinagdag, "Ipagpatuloy natin ang piging ng hindi hinahayaan ang maliit na episode na ito na makaapekto sa mood ng lahat." Nang marinig ito, lahat ng tao sa bulwagan ay nagtaas ng kanilang mga salamin at ngumiti habang kunwaring tumatawa. Ang kapaligiran ay biglang naging mapanlinlang na buhay. Tapos, kumaway si Paulo kay Yulia. "Halika at maupo ka rito, magandang babae." Ang hindi mapakali na si Yulia ay agad na lumapit na parabang nakilala niya ang kanyang tagapagligtas. "Salamat," nahihiyang sabi ni Yulia sabay upo. "No worries, you can buy me a meal when you're free," nakangiting sagot ni Paulo.
Dahil hindi ito ang magandang panahon para buhayin muli ang relasyon nilang magkapatid, napagpasyahan niyang bibigyan niya ito ng sorpresa sa susunod na pagkikita nila. Napansin ni Caleb, na namula ang noo, ang mapait na ekspresyon ng ama. Agad niyang kinuha ang mikropono at inihayag, ayon sa tradisyon, ang susunod na segment ay dapat ang gifting session, pero sabi ng tatay ko, ang birthday banquet ay isang pagtitipon para magsaya ang lahat, kaya hindi siya tatanggap ng mga regalo sa kaarawan mula sa sinuman. Pagkatapos noon, lahat ng tao sa karamihan ay nagsalita. Paano yan? Dapat ay tumanggap ka ng mga regalo mula sa amin. Tama, dahil ang mga regalo ay tanda ng ating sinseridad, dapat mong tanggapin ito. Sa mga panauhin, 70% sa kanila ay may relasyon sa negosyo sa Summers family. Sinubukan ng ilang malalayong kamag-anak na bumuo ng mga relasyon gamit ang mga mayayamang regalo. Habang nakikinig si Randy sa pambobola ng mga tao, sumimangot siya at sumisigaw, kung ganoon, obligado at tatanggapin ko ang iyong mga regalo. Sa sandaling nagbigay ng berdeng ilaw si Randy, ipinakita ng lahat sa kanya ang kanilang maingat na na-curate na mga regalo, mula sa alahas, mga anti-gong painting, at iba pa. Napuno agad ang bulwagan ng mga mamahaling regalo. Matapos maibigay ng lahat ang kanilang mga regalo, masama ang tingin ni Caleb kay Paulo. Dahil narito ang batang iyon upang dumalo sa isang piging sa kaarawan, huwag mong sabihin sa akin na hindi siya naghanda ng anumang mga regalo. Sa sumunod na sandali, nabaling ang atensyon ng lahat kay Paulo. Tingnan ang paraan ng pananamit niya, ano kaya ang maya-alok niya? How dare he attend an elder's birthday banquet without bringing a gift? How impudent of him! Baka matulungan siya ni Mr. Tanner dahil sa awa. Sana lang hindi niya ipahiya si Mr. Tanner. Habang nakikinig siya sa pamumuna ng lahat, sumulyap si Caleb kay Paulo, naghihintay ng sandali kung kailan siya magpapakatanga sa harap ng lahat. I have a pinless credit card that you can give to him as a gift, bulong ni Gavin. Hindi na kailangan yan. Umiling si Paulo at tumanggi. Pagkatapos nun, tumayo siya at kinawayan si Kayla sa harap ng lahat. Pumunta ka doon at tanggapin ang mga regalo. Ako. Natigilan si Kayla habang nakatingin kay Caleb. Sige. Tingnan natin kung ano ang gagawin niya. Tumango si Caleb. Tumango si Paulo. Naghanda ako ng dalawang regalo ngayon, ang una ay. Habang nagsasalita siya, tinapunan niya ng malamig na tingin si Kayla bago ito sinampal sa mukha. Isang malakas na sampal ang narinig, at tumalsik ang ngipin sa harapan ni Kayla. Ang unang regalo ay turuan ng mapanglait na kasintahan niyang Master Summer ng isang leksyon sa ngalan niya. Ang lahat ay natigilan dahil hindi sila kailanman. Inaasahan niyang may matamaan siya. Nang lumingon siya kay Yulie, tinanong niya, madalas ka ba niyang binubuli? Bago pa siya makasagot ay tinapakan niya ang tiyan ni Kayla at malamig na tinanong, Mr. Summers, gusto mo ba itong regalo? Napasok si Kayla ng dugo at bumagsak sa lupa matapos siyang sipain. Ang kanyang miniskirt na nakatikip lang sa kanyang puweten ay nakabalot, nakitang-kita ang kanyang undergarments. Naku, walang nasa mood na mag-enjoy. Itinuon ng lahat ang kanilang atensyon kay Paulo, natatakot sa susunod niyang gagawin. Ikaw. Galit na galit si Randy na nagliliyab sa galit. How dare you behave atrociously at my birthday banquet, you? Bago niya makumplito ang kanyang pangungusap, umakyat si Paulo sa entablado at inagaw ang mikropono mula kay Caleb bago ipahayag, ang pangalawang regalo ko ay para umalis si Randy at ang iba pang mga Summers resident sa isang buwan. Nang marinig nila iyon, nagsimula ang lahat sa bulwagan ng mainit na talakayan. Masyado siyang bastos. Paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na hilingin sa Summers family na umalis sa Summers residence? You insolent little brat. Don't think that you can do whatever you want with Mr. Tanner's bakang. What's wrong? Ayaw mo ba sa mga regalo ko? Malamig ang titig ni Paulo. I'm being kind enough to give you a month, dagdag niya. Malapit nang magmumok si Randy, dahil ang birthday banquet na matagal na niyang pinaplano ay sinira ng isang brat. Kung kailangan niyang tiisin ang ganitong kahihiyan, paano makakapagtatag ang Summers family ng isang foothold sa Cleopolis sa hinaharap? Someone. Halika at sakupin ang brat na ito. Pahina 25. Matapos maibigay ang utos, isang dosenang security guard ang sumugod ng may banta. Mr. Summers, don't you dare touch him. Tumayo si Gavin at hinamon si Randy. Mr. Tanner, tungkol ito sa dignidad ng pamilya ko. Hihingi ako ng tawad sa iyo ng personal mamaya.
Tugon ni Randy habang namumula ang mukha sa galit. Nangangahulugan ito na hindi pa kakawalan ni Randy si Paolo kahit na sinubukan siyang kausapin ni Gavin. Na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, sinabi ni Gavin, sinasabi mo ba sa akin na gusto mong kunin ko ang Northern Drakentag mula kay Seville? Ang Northern Drakentag. Natahimik ang lahat nang marinig ang pagbanggit ng tag. Sa loob ng Northern District ng Kostya, ang pagkakaroon ng tag ay nangangahulugan na ang may-ari ay may ganap na awtoridad sa buhay ng isang tao. Kapag ang isang utos ay ibinigay gamit ang tag, ang lahat ng puwersa sa loob ng underworld ay kailangang umamin sa kanila. Napalunok si Caleb ng laway bago natakot na bumulong, pare, bakit hindi natin siya paalisan sa ngayon? Mag-iisip tayo ng paraan para harapin ang bata kapag umalis na si Mr. Tanner sa Cleopolis. Huminga ng malalim si Randy at pinigilan ang balak na pumatay. Pagkatapos, sinaman niya ng tingin si Paolo. Dahil dinala ni Mr. Tanner ang Northern Drakentag, pakakawala na kita minsan. Kapag nahulog ka ulit sa kamay ko, papatayin kita. Tingnan natin kung may kakayahan kang gawin iyon. Ngumisi si Paolo. Matapos magpakawala ng ungol, umalis si Randy sa bulwagan ng hindi lumilingon. Nauwi sa gulo ang kanyang grand birthday banquet. Habang inaakay ni Paolo si Yulia sa pintuan, tinanong niya, kailangan mo ba akong pauwiin, pretty girl? And no? It's fine. I will buy you a meal next time. Hiyang-hiya si Yulia kaya agad itong umalis pagkatapos ipasa sa kanya ang kanyang name card. Habang pinagmamasdan ng sexing likod ni Yulia, tumawa si Gavin. Siya ang pinakasikat at sexy na modelo mula sa Reed Modeling Agency. Kung gusto mo siya, I can pull some strings to help you get the woman. She is my fifth sister, sumulyap si Paolo sa kanya bago sinabi. I see. Dahil sa hiya, iniba ni Gavin ang topic. Sige, tatawagan kita kapag nakarating na ang tatay ko sa Cleopolis. Habang pareho silang kamakaway, galit na bumalik si Randy sa kanyang pag-aaral. Inalis niya ang lahat ng libro at mga dokumento sa mesang ito nang saysubog na siya sa galit. F***sake. Saan ba nagmula ang halimaw? How dare he ruin my birthday banquet? Pare, hindi natin ito matitiis. Kailangan nating gumawa ng isang bagay sa *show na iyon. Sabi ni Caleb na may malungkot na ekspresyon habang nakakuyom ang kanyang mukha. Mga kamao. Siyempre, hindi natin ito matitiis. Maraming taon na ako sa mundo ng negosyo, at ito ang unang pagkakataon na natapakan at napahiya ako. Mapapahiya ang Summers family kung papahintulutan ko ito. Umungol si Randy. Habang winawagayway ang kanyang kamay, nagutos siya, imbestigahan. Pumunta at tingnan ang kanyang background. Gayunpaman, ang pagkakakilanlan ng Diyos ng digmaan ay hindi isang bagay na maaari nilang malaman kung gusto nila. Ang mga resulta ng kanilang imbestigasyon ay palsipikadong impormasyon na inilabas ng Collier Island upang protektahan ang tunay na pagkakakilanlan ni Paolo. Gamit ang kanyang malawak na network ng mga kontak, nakuha ni Randy ang tinatawag na file ni Paolo sa wala pang kalahating oras. Sacred Heart Orphanage. Ulila na pala siya. Hindi ko alam kung ano ang iniisip ni Mr. Tanner. Bakit siya papanig sa ulila? Tanong ni Caleb habang binabasa ang file. Whatever. Let's see kung gaano siya kagago kung wala ang proteksyon ni Mr. Tanner. Napangisi si Randy. Pare, malamang hindi madaling pakitunguhan ang batang Peterman na iyon dahil sa isang sipa lang pinasukan niya si Kayla ng dugo. Malamang taga-mob siya. Natatakot ako na ang mga taga-underworld lang ang makakaharap sa kanya. May taong mula sa underworld. Tanong ni Randy na nakakunot ang noo. We have never dealt with anyone there. Sa tingin mo saan tayo dapat magsimulang maghanap? Wala kaming kakilala mula sa underworld, ngunit alam ng Lawson family. Madalas silang nakikipag-ugnayan sa mga taong ito, kaya magiging madali para sa kanila na makakuha ng isang tao para sa amin. Kaibigan ko siyang Master Lawson, kaya hindi isang isyo ang humingi ng tulong sa kanya. Napangisi si Caleb. Ang Lawson family. Malalim ang iniisip ni Randy bago siya tuluyang tumangala at pumayag dito. Kung ganoon, ikaw ang bahala sa usaping ito. Huwag kang mag-alala ama. Kinusot-kusot ni Caleb ang kanyang mga mata bago idinagdag, isang ulila lang ang nang-ahas na year-okan ang buong Summers family. Sisiguraduhin kung babayaran niya ito. Sayang naman at wala siyang kamag-anak dahil ulila siya. Kung hindi, sisirain ko rin ang pamilya niya. Isang ideya ang biglang pumasok sa isip ni Randy. Sacred Heart Orphanage.
Hindi ba sa iisang orphanage din ang magandang entrepreneur ng Cleopolis? Magkamag-anak ba sila? Ang ibig mong sabihin ay Rin ng Neville. Huminto muna si Caleb bago sumagot, kilala ko si Gordon mula sa legal department ni Navia. Tatawagan ko siya kaagad para linawin ito. Makalipas ang ilang minuto, natapos ang tawag. Pare, tama ka. Nabanggit ni Gordon na biglang nagkaroon ng nakababatang kapatid si Rin, at parang siya ang Peterman na lalaki. Bulalas ni Caleb. Ngumiti ng malupit si Randy at sinabing, ang galing. Dahil pinahiya niya ako, gagawin kong pagsisihan niya ang kanyang mga ginawa. Pare, anong ibig mong sabihin? Ibaba ko ang Rinis Nevia Department Store at hahayaan ang lahat ng tao sa paligid niya na magbayad ng halaga para sa mga walang hiya na aksyon na ito. Nang marinig niya iyon ay tumawa ng mapakla si Caleb. Tama, sisirain natin lahat ng konektado sa kanya. Pagkatapos ay kinuha ni Randy ang kanyang telepono at nag-dial ng numero bago malamig na sinabing, sa pagkakaalam ko, may mga business deal ang pamilya Jacob sa Nevia Department Store. Tatawagan ko si Mr. Jacob at turuan siya ng leksyon. Sure, I'll contact Peter immediately and ask him to get a few people from the underworld to kill that Peterman guy, ungol ni Caleb. Ang pamilya Jacob ay kumilos ng napakabilis na sa loob ng ilang araw, na-withdraw nila ang lahat ng kanilang mga pondo mula sa Nevia Department Store. Magdamag, ang daloy ng kapital ng department store ay naputol at ngayon ay nasa bingit ng buhay o kamatayan. Pahina 26. Upang mapunan ang kakulangan, binisita ni Rin ang lahat ng kumpanya ng pamumuhunan sa Cleopolis mula pagsikat ng araw hanggang sa paglubog ng araw. Gayunpaman, wala sa kanila ang gustong mamuhunan sa kanyang kumpanya dahil ayaw nilang masaktan ang mga ito. Pamilya Jacob. Ang huling paraan niya ay bumalik sa Wynn family at humingi ng tulong sa kanyang lolo. Habang nakaupo si Henry Quinn sa kanyang armchair, may kumislap na liwanag sa kanyang mga mata. Hindi imposible na pansamantalang lampasan kita ang mga paghihirap mo. Gayunpaman, hindi maliit na halaga ang mga na-withdraw na pondo ng pamilyang Jacob, at ang Wynn family ay hindi makakatulong sa iyo ng walang kondisyon, hindi ba? Ang kanyang mga salita ay malinaw na nangangahulugan na si Rin ay hindi bahagi ng Wynn family. Nagdilim ang kanyang tingin. Lolo, hindi mo na kailangang punan ang kakulangan ng sabay-sabay. Kailangan mo lang mag-invest ng isang bahagi ng pondo para sa normal na operasyon ng kumpanya. Kumpiyansa ako na malalampasan natin ito. Nevia Department ang tindahan ay produkto ng aking pagsusumikap, at hinding-hindi ko ito pababayaan kung handa kang tulungan akong malampasan ito, handa akong bayaran ang presyo. Pakiusap ni Rin. Hahaha. Dahil dinala mo na, baka ay consider ko pa. Tumingin siya kay Clarence at nagtanong, Clarence, may naiisip ka ba tungkol dito? Please share them with us. Maaaring pondohan ng Clark Corporation ang pera, ngunit bilang isang kondisyon, kailangan mong ilipat sa akin ang 80% ng mga share ng Nevia Department Store. Isang masasamang ngiti ang pinakawala ni Clarence bago nagpatuloy, bukod dito, kailangan mong hayaan si Alex na maging chairman ng kumpanya. 80% of the shares. Nanginginig ang mga mapupulang labi ni Rin na nasasangkot sa dilema. Bakit? Hindi ka ba papayag? Kung ganoon, hihintayin natin ang pagkamatay ng Nevia Department Store. Napangisi si Alex. Ang kanyang mga salita ay parang isang matalim na kutsilyo na tumutusok sa kanyang puso. Hinding-hindi niya hahayaang mawala ang kanyang pagsusumikap. Sure. I promise to give you 80% of the shares, as well as the position of chairman. Gayunpaman, dapat akong lumahok sa paggawa ng mahahalagang desisyon para sa kumpanya. Kinagat ni Rin ang kanyang mga ngipin. Tawa ng tawa si Clarence, hahaha. Hindi naman magiging isyo yan. I'll get someone to draft the transfer contract over the next few days, and we will sign it at Nevia Department Store in 3 days. Samantala, walang ideya si Paulo tungkol sa mga paghihirap na kinakaharap ni Rin. Sa kasalukuyan, siya ay patungo sa mga suburb. Pagkatapos ng hapunan, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Gavin na nag-abiso sa kanya na si Henrik ay nasa Cleopolis. Ang Tanner Mansion ay matatagpuan sa mga suburb, at ito ay dinisenyo na may vintage touch dito. Sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag ng mansyon, nakita si Henrik na nakaupo sa isang marangyang cushion habang naglalaro ng chess. Ang kanyang pangalawang anak na lalaki, si George Tanner, at ang kanyang ikatlong anak na babae, si Charmaine Tanner, ay nakatayo sa tabi niya. Kahit na halos nasa 80 na si Henrik, puno pa rin siya ng lakas na parang 60 taong gulang.
Pagkatapos ipasok ni Gavin si Paolo sa kwarto, yumuko siya ng may paggalang. Pare, nandito si Paolo. Sa sumunod na sandali, nahulog ang isa sa mga piraso ng chess sa chessboard. Habang dahan-daang itinaas ni Henrik ang kanyang ulo, nakita niya si Paolo na nakatayo sa may pintuan. Are you the descendant of the Peterman family? Tanong niya. Mataman siyang tiningnan ni Henrik na para bang sinusubukan niyang malaman. Nakangiting bati ni Paolo, Mr. Tanner, it's nice to finally meet you. Nagtaas ng kilay si Henrik, inalala kung gaano kaitikot ang mga juniors ng Tanner family noong una nila siyang nakilala. Sa totoo lang, sa sobrang kaba nila ay mautal sila. Gayunpaman, ang binata na nakatayo sa kanyang harapan ay hindi nagpakita ng anumang bahid ng takot. Ayon sa mga tuntunin sa bahay ng Tanner family, kailangang batiin ng mga juniors si Mr. Tanner sa pamamagitan ng pagluhod, sabi ni Gavin sa mahinang boses. I'm not part of the Tanner family, mahinahong sagot ni Paolo habang nakangiti. Paano nila napaluhod ang Diyos ng digmaan sa harap nila? Kung tutuusin, baka napakabigat para sa isang matandang umabot sa edad na 80. Nang marinig nila ang mga salitang iyon, nabalisa ang magkapatid na Tanner dahil walang sino man sa kanilang pamilya ang naging masungit kay Mr. Tanner. Hindi lang iyon, walang sino man sa Northern Underworld ng Cuseta ang nang-ahas na huwag lumuhad sa harap niya. Habang papagalitin na sana ni Gavin si Paolo, itinaas ni Henrik ang kamay para pigilan si Gavin. Ayos lang yan. Pwede kang umupo kung ayaw mong lumuhod, he stated. Oo naman, matanda. Diretsong umupo si Paolo sa cushion. Habang nakaupo siya sa harap mismo ni Henrik, ang tanging nasa pagitan nila ay ang chessboard. Nagkatinginan ng tatlo sa magkapatid na may maasim na ekspresyon, dahil ilan lang ang maaaring umupo sa unan. Hanggang noon, ilang kagalang-galang na mga lalaki lamang ang maswerteng nakaupo dito ng ilang beses. Maging ang tatlong magkakapatid ay hindi kwalipikadong umupo doon. Paolo, hindi ka pwedeng umupo dyan. Pawis na pawis si Gavin habang umuungol. Bakit hindi ako maupo dito? Lumipat siya para gumawa ng espasyo bago nagtanong, Tito Tanner, gusto mo bang maupo sa tabi ko? Napaatras si Gavin at tumanggi habang nakikipagkamay. Hindi ako maglalakas loob na. Bakit hindi? Hindi ba ito ang una na mauupuan ng mga tao? Hindi mo ba iniisip, matanda? Ngumisi si Paolo kay Henrik. Tinitigan siya ng matandang lalaki at nagpaliwanag, syempre, pero may kondisyon. Oh, ano yon? Kung uupo ka dito, kailangan mong makipaglaro sa akin ng isang round ng chess. Kung manalo ka, maaari kang maupo kung ano man ang gusto mo sa hinaharap, walang pakialam na sabi ni Henrik. Paano kung mawala ako? Kung matalo ka, ang burol sa likod ng Tanner. Ang mansion ang magiging huling pahingahan mo. Nang marinig iyon, agad na lumapit si Charmaine at sinabing, pare, hindi siya bahagi ng Tanner family. Hindi niya alam ang mga patakaran natin, kaya dapat mong. Bago niya makumplito ang kanyang pangungusap, sumabad si Henrik, hindi mo alam ang tungkol sa mga patakaran, ngunit hindi mo ba dapat malaman ang tungkol dito? Oo, malay ko. Walang lakas ng loob na magsalita si Charmaine. Sa huli, tumabi lang siya na may pag-aalala. Habang itinuro ni Henrik ang chessboard sa kanyang harapan, sinabi niya, ituloy ba natin ang larong ito? Sure. Parang both sides are evenly matched. Tumango si Paolo. Maglalaro ka para sa puti, at ako ay maglalaro para sa itim. Sige. Pagkatapos nilang magkasundo, kinuha ni Paolo ang isang piraso ng chess at inilagay sa chessboard. Makalipas ang 30 minuto, lalong lumalim ang pagkunot ng noo ni Henrik habang siya ay nasa talunan. Nasa Paolo ang lahat ng mga pakinabang, at ang natitira na lang ay ang gawin niya ang kanyang huling hakbang. Sa panahong iyon, matatalo na si Henrik. Samantala, nakatayo sa isang tabi ang magkapatid na Tanner habang naghahabol ng hininga. Sa sobrang kaba nila halos nakalimutan na nila kung paano huminga. Nakuha ni Henrik ang pinakamataas na ranggo sa chess at ang kanyang mga kasanayan sa chess ay lumampas sa ibang antas. Sa lahat ng mga taon na ito, walang nagawang manalo laban sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, walang inaasahan na masisira ni Paolo ang sunod-sunod na panalo ng matanda. Anak, sinusubukan mo ba akong manalo? Habang tinitingnan ni Henrik si Paolo, tinanong niya, nagkaroon ka ng pagkakataong ibaba ako, bakit mo ako pinabayaang mabuhay? Naghihintay ako. Ano pang hinihintay mo? Hinihintay kitang umamin na natalo ka. Ngumisi si Paolo habang mukhang kalmado. Nang marinig ang kanyang mga salita, halos tumigil ang puso ng magkapatid.
Si Henrik ay namuno sa Northern Underworld ng Kostya at itinuring na isang bayani. Kailanman sa buhay niya ay walang nang-ahas na hilingin sa kanya na sumuko. Pinagpapawisan ang mga palad ni Gavin sa takot na utusan ng matanda si Paulo na ilibing ng buhay. Please leave the room, kayong tatlo. There's something I need to tell him. Ikinaway ni Henrik ang kanyang kamay. Pare, sabay-sabay na sigaw nilang tatlo. Anong problema? Kailangan mo bang ulitin ko? Nanlaki ang mga mata ni Henrik. Ang tatlong magkakapatid ay hindi nang ahas na suwiin siya, kaya't lumabas sila ng silid na wala sa sarili. Ngayon, si Henrik at Paulo na lang ang naiwan sa kwarto. Ang una ay tumingin sa huli at nagkomento, "You play chess very aggressively. Basta kaya kong manalo." Hindi naman itinanggi ni Paulo. Kapag naglalaro ng chess, dapat mong bigyang pansin ang paglilinang sa sarili. Ang paglalaro na may matinding layunin ng pagpatay ay hindi tamang paraan. Umiling si Henrik sa hindi pagkakasundo. Habang bahagyang nakangiti, sumagot si Paulo, "Kapag napatay ko na ang lahat ng aking mga kaaway, magsisimula akong magsanay sa sariling paglilinang tulad mo." Natigilan si Henrik nang marinig ang mga salitang iyon. Makalipas ang ilang segundo, humagalpak siya ng tawa. "Hahaha. Anak, nakikita ko ang aking mas bata sa iyo." Habang nagsasalita siya, naglabas siya ng isang brocade box sa isang drawer sa likod niya. Pagkatapos ay hinaplos niya ang kahon ng brocade gamit ang kanyang kulubot na kamay at bumantong hininga, "Ikaw ang pangalawang tao na bumugbog sa akin sa mga nakaraang taon. Sino ang unang tao? Ito ay ang iyong ama, Xavier Peterman." Nagulat si Paulo sa narinig. Noon, nang turuan siya ng ninong ni Paulo na maglaro ng chess, nagsimula siyang manalo sa bawat laro pagkatapos ng kanyang unang 3 pagtatangka. Ngayon, napagtanto niya na ang talentong ito ay tumakbo sa pamilya Peterman. Matapos ilagay ang kahon sa chessboard, itinulak niya ito patungo kay Paulo at sinabing, "Para sa iyo ito." "Ano ito?" "Ito ay isang bagay na pinaplano kong ipasa sa iyong ama." Dahan-dahang binuksan ni Paulo ang kahon, at nakita ang isang kahoy na tag sa loob nito. Nakasulat dito ang mga salitang Northern Draken Order. Ang Northern Draken Tag. Ang tag na magpapatunay sa may-ari nito ng karapatang mag-utos sa lahat ng puwersa sa loob ng Northern Underworld ng Kostya. Pahina 27. Maging si Paulo, ang pinakamataas na commander na namumuno sa 12 distrito ng militar ng Kostya, ay nagulat nang makita ito. Magkaiba ang puwersa sa loob ng underworld at militar dahil ang isa ay binubuo ng mga walang batas na kriminal, habang ang huli ay bahagi ng gobyerno. Hindi naging madali para sa kanya ang pagtunton ng mga dayuhang especially iya dahil hindi niya magawang makipag-ugnayan sa hukbo para mag-imbestiga ng hayagan. Ngayong mayroon na siyang Northern Draken Tag, magiging mas maginhawa para sa kanya ang mga bagay. Sa sandaling angkinan mo ang Northern Draken Tag, ang buhay ng mga tao sa loob ng Northern Underworld ng Kostya ay nasa iyong mga kamay. Kasama ng malaking kapangyarihan ang malaking responsibilidad. Kaya, hindi mo dapat kunin ang buhay ng mga tao nang hindi kinakailangan, same time na payo ni Henry. "May mali ka sa sinabi kanina, matanda." Ngumisi si Paulo. "Ano bang nasabi kong mali?" Habang pinupulot ni Paulo ang isang puting piraso ng chess, ipinaliwanag niya, "Kanina pa, binanggit mo na napaka-agresibo kung naglalaro ng chess na may malakas na intensyon na pabagsakin ang aking kalaban. Gayunpaman, ang pagkakaroon ng tunay na grit ay susi sa pagpanalo ng chess. Kahit na manalo ako, ito hindi ibig sabihin na masyado akong agresibo. Ang pagpatay ay ipinapakita sa labas, ngunit ang pinagbabatayan kong pag-estratehiya ay hindi mo napapansin. You little brat. You dared ask me to surrender, but I'm not allowed to teach you a lesson in return." Hinampis ni Henry ang mesa. Sure. Please sige na." Dahil 60 taong mas matanda sa kanya si Henry, itinuring siyang matanda. Bilang paggalang, hindi niya ito tatangkaing apihin gamit ang pagkakakilanlan niya bilang si Ares. "Ayan. Umalis ka sa paningin ko this instant. You are an eyesore." Saway ni Henry bago pumikit at hindi pinansin si Paulo. Nang makalabas ng silid ang huli ay agad siyang pinuntahan ng magkapatid na Tanner. "Ayos ka lang ba? May ginawa ba sa'yo ang tatay ko?" Nag-aalalang tanong ni Gavin. Maya-maya lang, isang matandang babae na nasa edad 60s ang lumakad mula sa kabilang dulo ng koridor at sinabihan sila sa seryosong tono. "It is now his bedtime. You guys should have your discussion elsewhere," sabi niya. "Yes, Auntie Helen," sagot nilang tatlo at dinala si Paulo sa sala sa unang palapag pagkatapos noon.
Habang nakaupo sila sa sopa, naiinip na tinanong ni Gavin si Paulo, Paulo, ano ang sinabi sa iyo ng tatay ko? Ang dalawa pang magkakapatid na Tanner ay sabik na malaman ang sagot dyan. Kinuha ni Paulo ang brocade box, na kasing laki ng palad niya mula sa kanyang bulsa, at inilagay ito sa coffee table bago sinabing, "Here, he gave me this." Inangat ni Gavin ang box at binuksan. Ito ay, pagtingin sa mga salitang Northern Draken Order, na nakasulat sa tag, natigilan si Gavin. Ano yun? Pwede ba natin tingnan? Nang makita nila kung gaano kagulat si Gavin, pareho silang yumuko para tingnan ito ng malapitan. F***sake. Si George, na kadalasang kalmado, ay hindi napigil ang magmura nang makita ang tatlong salitang iyon. Hindi ba ito ang Northern Draken tag? Nagtatakang tanong ni Charmaine, nako, binigay ba talaga sa'yo ng tatay ko ang Northern Draken tag? Natalo siya sa laro. I suppose this is my reward. Tumango si Paulo. Natahimik silang tatlo sa narinig. Isuko ang Northern Draken tag na maaaring maggarantiya sa may-ari nito ng awtoridad na utusan ng Underworld sa pamamagitan lamang ng pagkatalo sa isang laro ng chess. Hindi ba biro iyon? Maya-maya, maingat na isinara ni Gavin ang kahon at ipinasa kay Paulo. Paulo, my father must have his reasons for passing the tag to you. Kaya naman, hindi mo siya dapat pababayaan. The Tanner family has a very strong base. Kahit wala kaming tag, hindi kami maaapektuhan. Sa pamamagitan nito sa maikling panahon. Baka sa tono niya ang isang bakas ng kawalan ng pag-asa. Huwag kang mag-alala, Tio Gavin. Ibabalik ko sa iyo ang Northern Draken tag kapag natapos ko na itong laruin. Ngumiti si Paulo. Dahil siya ay si Ares, ang Diyos ng digmaan. Na nag-utos ng milyon-milyong tropa, hindi siya payag na maging commander ng Underworld dahil hindi ito interesado sa kanya. Kapag nalipol na niya ang mga dayuhang especially iya, natural niyang ibabalik ang tag. Tila gumaan ang loob ng magkapatid na Tanner matapos marinig ang kanyang mga sinabi. Bagamat parang hindi nararapat ang paglalaro ng mundo, natutuwa sila na mapangalagaan ang awtoridad ng Tanner family. Hinawakan ni Charmaine ang mga kamay ni Paulo habang masigasig na nagsasabi, dahil gabi na, dapat kang manatili dito ngayong gabi sa halip na magmaneho pabalik sa lungsod. Pumayag naman si Paulo dito habang tumatango. Dahil walang gaanong silid sa mansyon na ito, maaari kang matulog sa silid ng aking pamangkin ngayong gabi dahil wala siya, bulalas ni Charmaine. Pamangkin mo? Anak ba ni Uncle Gavin? Anak siya ni George. Ang pangalan niya ay Paige Tanner. Dinala siya ni Charmaine sa isa sa mga silid sa ikalawang palapag at sinabing, ito ang kwarto ni Paige. Magpahinga ka ng mabuti. Pagkaalis ni Charmaine, naligo si Paulo at natulog ng hubot-hubad dahil wala siyang makitang malinis na damit na isusuot. Kinaumagahan, isang biglaang tunog ng letigo ang narinig sa harap ng kumot kay Paulo. Ay hinugot. Ginising siya nito, at agad siyang bumangon sa kama. Habang tinatakpan niya ang kanyang pandiyan ng kanyang mga kamay, tumingin siya sa babaeng nakatayo sa kanyang harapan at nagtatakang nagtanong, sino ka? Paano ka? Sa pahina 28. This is my room. Ako dapat ang magtatanong sayo. Reklamo ng dalaga habang hawak ang letigo sa kamay. Tahan na. Iniunat ni Paulo ang kanyang mga kamay habang pinipigilan siya. Dahil doon ay tumambad ang kanyang pandiya. Ikaw hooligan. Pinandilatan siya ng babaeng nakasuot ng itim na leather suit gamit ang mabilog nitong mga mata bago niya ito hinampes ng letigo. Matapos sipin ni Paulo ang isang unan, hinawakan niya ito gamit ang kanyang kanang kamay at ginamit upang panangga ang kanyang katawan. Kasabay nito, hinawakan niya ang kanyang letigo gamit ang kanyang kabilang kamay at walang magawa, young lady, you must be Paige Tanner. You have misunderstood N. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, binawi ng dalaga ang kanyang letigo at galit na sumigaw, papatayin kita, hooligan. Sa sumunod na sandali, hinampes siya ng 7-section na serpent whip. Medyo nabigla si Paulo habang sinubukan niyang iwasan ang mga pag-atake nito. Kahit 30% lang ng kanyang lakas ang ginamit niya sa paghampas ng letigo, imposibleng gawin ito ng mga ordinaryong tao. Hindi niya inaasahan na ang isang binibini na may maliit na pangangatawan ay magkakaroon ng ganoong kalakas na lakas. Bitawan mo ang unan ko. Nag-aapoy sa galit si Paige nang makita niyang nabahiran ni Paulo ang kanyang unan, at nagkaroon siya ng matinding pagnanasa na patayin ito para mailabas ang kanyang galit. Gayunpaman, nagulat siya na hindi siya nasaktan ng kanyang serpent whip.
Pagkatapos ay sinira niya ang lampara sa gilid ng kama gamit ang latigo at pinagalitan, "Mabahong hooligan, huwag kang magtago kung kaya mo." Fine. Hinawakan ni Paolo ang serpent whip at agad na nilibot si Paige na may magaan na mga yabag, pinaikot siya. Bago pa niya maisip ang mga nangyayari, nakatali na siya sa kanyang latigo. "Bitawan mo ako." Pinilit niyang makatakas ngunit wala siyang nagawa. Noon lang siya nagkaroon ng pagkakataon na matingnan siya ng maayos. Siya ay tila 18 o 19 na taong gulang, ngunit siya ay may isang cute na mukha na may malaking figure ng katawan. Sa sandaling ito, pumasok si Charmaine sa silid matapos marinig ang kaguluhan. Nakitang hubot-hubad si Paolo na may lamang pink na unan sa pagitan ng kanyang mga binti at isang mahabang letigo sa kanyang kamay, samantalang ang sexing katawan ni Paige ay nakatali ng mahigpit dito. When she saw such an amorous scene, she exclaimed, "What the hell are both of you doing?" Makalipas ang 10 minuto, pumunta si Paolo sa sala sa unang palapag pagkatapos magbihis. With an embarrassed expression, he confessed, "About that. Natulog akong hubot-hubad kagabi kasi wala akong damit na maisusuot. I never expected." Malamig na ngumuso si Paige bago bangulong, "I think you are a pervert for sleeping hubad sa kwarto ng iba." Paige. Saway ni George sa kanyang seryosong tono. Siya ang ating pinahahalagahang panauhin, kaya dapat ay igalang mo siya at tawagan siya sa kanyang pangalan. Dahil ang Northern Drakentag ay kasama ni King Gilsey, hindi sila nang ahas na galitin siya. "Dad, paano ka pumanig sa isang estranghero?" Nagpout si Paige. "Kanina lang niya ako binubuli. Kung ganoon, hihingi ako ng tawad sa iyo sa ngalan niya." "Ayos lang ba iyon?" Inalo siya ni Gavin. Hindi na nagalit si Paige nang marinig iyon, pero nagpout muna siya bago bangulong, "Maglilinis ako ng mata pagkatapos makakita ng mga karumal-dumal na bagay." Pagtingin sa likod ng kanyang anak, umiling si George at bumantong hininga. "Ang aking anak na babae ay nagiging walang pakundangan sa mga araw na ito." Si Paige ay itinalaga bilang major ng Civil Military District sa murang edad, at natural na sa kanya na kumilos sa ganoong paraan, nakangiting paliwanag ni Charmaine. Nang marinig iyon, nagulat si Paolo dahil ang isang dalaga ay nakariranggo na ng major sa hukbo. Nagpasya siyang humanap ng oras para matuto patungkol sa natatanging batang babae na ito mula kay General Tobias ng Civil Military District. Pagkatapos magpaalam sa magkapatid na Tanner, si Paolo ay nagmaneho pabalik sa lungsod. Sa daan, ang kanyang lumang Volkswagen Santana ay gumawa ng mga langit-ngit na tunog na parang ito ay babagsak. Sa kalagitnaan ng paglalakbay, isang Land Rover na nakabalot ng pink na vinyl ang tumalbog mula sa likuran, naabutan siya, at nagmaneho sa tabi ng kanyang sasakyan. Nang makita niya iyon ay kumunat ang noo niya bago binagilan, kung saan sumunod naman ang Land Rover at magkatabi ang sasakyan. Anong nangyayari? Tumalikod si Paolo at tumingin sa kotse, ngunit napakadilim ng bintana kaya hindi niya makita kung sino ang driver. Bumusina siya. Mabilis na nasira ang bintana ng sasakyan sa tapat niya, at nakitang nagmamaneho ng sasakyan si Paige na nakasuot ng sunglasses. Iniunat niya ang kanyang kamay at ibinigay sa kanya ang daliri habang nakangisi. Tinapakan niya ang accelerator at kumari pa ng takbo pagkatapos tumawa. Samantala, nawala sa kanyang paningin ang kanyang sasakyan sa loob ng ilang segundo. Sa pagtatangka na maabutin siya, tinapakan ni Paolo ang accelerator, ngunit hindi nakuha ng kanyang pangit na sasakyan ang bilis. Dahil dito, tanging pagmasdan lang niya ang paglayo nito. Mayor ng Civil Military District. "Sisipain kita ng pira-piraso kapag nahawakan kita." Pagdating niya sa bahay, nakasalubong niya si Kin bago siya pumasok sa trabaho. "Kin, bakit parang ang sanggit mo? May nangyari ba?" Kumunat ang noo ni Paolo at nagtanong. Mapatla ang mukha ni Kin, at may mga nakikitang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang namumula na mga mata. Halatang hindi siya masyadong nakatulog kagabi. Nag-aalangan siyang sabihin dito ang totoo dahil ayaw niyang mag-alala ito sa kanya. "Paolo, bakit hindi ka umuwi kagabi? Nagugutom ka ba? May almusal sa mesa, kaya huwag mong kalimutang kainin ito." "Aalis muna ako para magtrabaho," maluwag na sagot ni Kin pagkatapos pumisil. Isang ngiti. Umalis siya kaagad pagkatapos noon. Pagtingin sa direksyon kung saan nagpunta si Kin, baka sa mga mata ni Paolo ang pag-aalala. Siguradong may kinakaharap na isyu si Kin. Pagkarating niya sa bahay, nagpalit ng damit ang lalaki at dumiretso sa Nivea department store nang hindi nagpapahinga. Kahit anong mangyari kay Rin, siguradong paprotektahan niya ito.
Pagtapak niya sa office tower ng department store, napakunot ang noo niya nang makita kung gaano kagulo ang buong lugar. Ang isa sa mga puno ng pera, na kasing tangkad niya, ay nakahiga sa lupa. Ang napakalaking palayok na pinagtamnan ng puno ay naputol-putol habang ang lupa ay nakakalat sa buong lupa. Kahit saan siya magpunta, makikita niya ang mga kalat ng mga itinapon na gamit sa opisina at mga dokumentong nakakalat sa paligid. Kung hindi dahil sa mga tauhan ng opisina na nagtatakbuhan na may mga salansan ng mga dokumento sa kanilang mga bisig, akala niya ay nasa isang kumpanyang nagsara. Hinawakan niya ang isang tauhan na dumaan sa kanya at nagtanong, anong nangyari dito? Pahina 29. Hindi mo ba alam? Habang bitbit ng empleyado ang isang tumpok ng mga dokumento sa kanyang mga bisig, mabilis niyang ipinaliwanag, nasira ang capital chain ng aming kumpanya. Ililipat na ni President Win ang kanyang bahagi sa kumpanya at ang pagpirma ay kinabukasan. Ang bagong presidente, si Alex Win, ay nagdala ng bagong batch ng mga middle-level na manager sa kumpanya para suriin tayong lahat. Ang mga ayaw magtaksil kay President Win ay lahat ay natanggal sa trabaho, hindi ko gustong makita bilang mga alipors niya at mawalan ng trabaho. Pagkasabi niya noon ay tumakbo na siya papuntang elevator sa sobrang pagmamadali. Sa sandaling iyon, napuno ng lamig ang mga mata ni Paulo. Si Alex Win ang bagong presidente. Masungit ang mukha, sumakay siya sa elevator papunta sa itaas na palapag para lamang matuklasan ang ganap na kaguluhan sa karaniwang payapang hanging garden. Win, hindi pa rin pirmado ang dokumentong binigay ko sa iyo 2 days ago, right? Ibalik mo na sa akin ngayon. I need the signature of the new president. Oh, and my project proposal too. Lahat ng latest idea ko ay nasa loob na. Ibigay mo sa akin ngayon din. Ang akin ay naglalaman ng lahat ng confidential na impormasyon. Saan mo ito itinago? Kukuha ako ng abogado kung hindi mo ito ibabalik sa akin. Kahit nakasara ang pinto ng opisina ni Rin, maririnig pa rin mula sa labas ang tunog ng krusada sa loob na nagdaragdag ng insulto sa kanyang pinsala. Everybody, there's no need to panic. I'll do a proper handover with Alex and I won't get in your way, I promise. You'll do a proper handover. How can we believe you? Tama. Ang lahat ng mga dokumento ay naglalaman ng pinakamataas na antas ng classified info ng kumpanya. Hindi ako naniniwalang mabait ka para hindi dalhin ang alinman sa mga ito sa iyo. Hindi ka aalis maliban kung ginagarantiyahan mo kaming magsagawa ng body search o maaari kang lumabas dito ng hubot-hubad. Kung hindi, sisingilin ka ng aming legal department para sa pagnanakaw ng confidential na impormasyon. Habang dumarami ang mga akusasyon at pagbabanta, hindi na nakayanan ni Paulo. Bang! Sinipa niya ang pinto ng opisina at sumigaw, hindi pa nagbabago ang rehimen ng Nevia Store at sabik na kayong tumalikod sa kanya. Ang malakas na boses na iyon ang nagpasindek sa buong opisina, kasama na ang mga business elite sa kanilang mga suite. Isang nagulat na tanong ni Kin, Paulo, bakit ka nandito? Well, natutuwa akong nandito ako. Tumabi sa kanya ang mukhang nagtatampo na si Paulo. Kung hindi, hindi ko makikita kung paano lumalakad ang mga walang utang na loob na ito sa iyo. Pagkasabi niya noon ay nag-ulo na naman ang buong opisina. Hoy! Sinong tinatawag mong tanga? Rin, who's this guy? How irrespectful of you to let outsiders stomp in here. Tama. Kahit isang random na maliit na brat ay maaaring pumunta dito upang sabihin sa amin kung ano ang gagawin. Maaari ba ang kumpanya ay maging mas masahol pa kaysa dito? Namula si Rin sa pagkabalisa at mabilis na nagpaliwanag, everybody, please calm down. He's my little brother. He didn't mean what he said so please don't. Bago pa man niya matapos ang kanyang sentensya, naiinip na iwinagayway ng assistant manager ng legal department na si Gordon Rhodes ang kanyang kamay. Paano kung kapatid mo siya? Hindi bagay sa amin. Ang gusto namin ngayon ay body search tapos makaalis ka dito. Si Benjamin, na nasa tabi ni Gordon, ay tumango habang tumutunog, hekye, body search. We're not letting any confidential information be sneaked out of this room. Then, we can take our time checking her room and computer. Walang pag-aalinlangan, may ilang malaswang mukhang lalaki ang lumapit at nagboluntaryo. I'll do the search. I'll search every part of her from head to toe. Sa ibabaw ng aking patay na katawan. Sigaw ni Paulo at tumayo sa harap ni Rin. Kung hindi siya matino sa sarili, hindi na siya maghihintay ng panibagong tibok ng puso para patayin ang lahat ng mga bastard na ito.
Ang mga idiot na ito ay nangungulila kay Rin na parang mga aso na may mga regalo noong maayos pa ang kumpanya, ngunit tingnan kung paano ang mga talahan na yan ay nagbago. Ito ay magiging kalabisan upang panatilihin ang mga tao tulad ng mga ito. Sila ang magiging salot ng kumpanya. Ang kanyang hazel na mga mata ay malamig na sumulyap sa lahat ng nasa opisina habang binibigkas, bakit hindi mo subukan? Sa sandaling iyon, sila ay pinangungunahan ng kanyang bangis. Nagpalitan ng tingin sa loob ng kwarto habang ang mga tribute na dating nag-volunteer ay wala saan man maririnig. Hindi maaaring maging mas malamig ang ekspresyon ni Paulo sa puntong ito. Nagpapahid ng asin sa sugat, ha? Hindi ka ba natatakot na matanggal sa trabaho ni President Win kapag nalampasan na natin ang krisis na ito? Puntahan ang krisis na ito. Ngumisi si Gordon. Are you kidding me? Halatang sinusubukan ng Jacob Corporation na ibagsak si Rin. It's patently absurd if she's still able to get any investment to save the company. Habang naka-cross arm sa kanyang dibdib, si Benjamin ay nagbigay ng mapanlate na tingin at nag-iwan ng komento. Sa tingin mo ba kami ay kasing pipi mo? Sino ang hindi nakakaalam na ang mga wins na ang papalit sa Nivea store? Si Alex Win ang pumalit sa opisina at si Bean ay nasa doghouse na. Nang marinig iyon ni Paulo, lumingon siya kay Kin at nagtanong, Kin, pumirma ka na ba sa equity transfer agreement? Hindi pa. Napagkasunduan namin na isagawa ang handover sa Clark Corporation kinabukasan, singgal ni Kin. Pero hindi na lang makapaghintay si Alex. Dinala na niya ang mga tao para i-handle ang mga tauhan ng kumpanyang N. Sa sandaling ito, naging malamig ang kanyang mukha sa isang iglap. Clark Corporation. Si Clarence at Alex Win yun. Nako, siguradong naiinip na sila sa tahimik nilang buhay. Sa tingin nila, maglalakad na lang sila sa buong Kin habang nandito ako, ha? Tigilan mo na ang pagkaladkad dito. Naiinip na sigaw ni Benjamin. Magkakaroon ng meeting ang ating Strategy Development Department kasama ang bagong presidente sa hapon. Ibigay mo sa akin ang lahat ng panukalang dokumento. Ngayon na. Ang iba ay nagiging mainitin ang ulo habang sila ay nag-echo, tama. Kailangan din ng aming departamento ng pamamahala ng tatak ang mga dokumento ng madalian. Gusto ng bagong manager na kolektahin namin ang lahat ng impormasyon tungkol sa mga supplier. Not as urgent as our finance department. Hindi mo ba alam na ang financial statements ang una niyang susuriin? Rin, give them up now if you still wanna retain some respect. Habang pinagmamasdan ng mga nakakatakot na mukha na tinutulak si Rin sa sideline, sumigaw si Paulo na may malamig na tono, hindi pa napirmahan ang kasunduan sa paglilipat ng equity, ibig sabihin, si Rin pa rin ang presidente. At masasabi ko sa inyo na hindi magbabago ang Nivea store. Pagmamay-ari. With that, the others looked at each other and jeered, paano marunong magpatakbo ng negosyo ang isang baguhang tulad mo? Shut your crap. Wala ka man lang karapatang magsalita dito. Noon lang, lumapit si Gordon kay Paulo at mapang-akit na sinundot ang balikat nito. Anak, hiniling sa akin noon niyang Master Caleb na tingnan ka. Ikaw ay nasa malaking problema, hindi ba, big boy? Kaya, sasabihin ko, isipin ang iyong sariling negosyo bago ko sirain ang iyong buong buhay. Isang dumadagandong na sampal ang damapo sa kanyang mukha ilang segundo pagkatapos ng kanyang pagbabanta. Si Rin yun. Maaari mo akong sirain ngunit hindi ang aking kapatid. Habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa galit, nabigla siya, sa atin lang ang bagay na ito. Don't you dare involve him. Nag-iinit ang pisngi ni Gordon sa kanyang sampal. Nakakunot ang noo niyang sumigaw, sinampal mo lang ako ng peking B***. Sa galit niya, kumuha siya ng upuan sa gilid at ibinato iyon kay Rin. Pahina 30. Sampal. Itinaas ni Paulo ang kanyang braso at sinangga si Kin para hindi matamaan. Halos agad na nabasag ang upuan. Nang makita iyon, biglang namula ang magagandang mata ni Kin. Habang yakap-yakap siya, tinanong niya ang masakit na puso, Paulo, okay ka lang? Nasaktan ka ba? I'm okay, Kin, sagot nito sabay tapik sa likod niya. Maya-maya pa, ang kanyang mga mata na madyugo ay direktang nanlilisik kay Gordon. Well done. You've successfully pissed me off. Ngayong natarante na si Gordon sa kanyang titig, napaatras siya habang nagkukunwaring matigas pa rin. Anong gusto mo? Pumunta ka sa peking hell. Nagulat ang lahat sa opisina sa mga salitang iyon. Thud.
Nangangatog ang mga tuhod ni Gordon nang bumagsak siya sa lupa, sumisigaw sa takot, kaya tumawag sa security. Loko ang lalaking ito. Pupunta siya sa, patayin mo ako. Sa sandaling iyon, isang mayabang na boses ang umalangaw-ngaw mula sa pintuan. Well, well, well. With kaninong bola? In my place? My company. Si Alex Wynn talaga. Nang marinig ni Gordon ang boses na iyon, nadama niya na para siyang iniligtas ng Diyos. Nagmamadali siyang gumapang para magtago sa likod ni Alex at sinabing, Young Master Alex, sa wakas nandito ka na. Binati rin siya ng iba, Young Master Alex. Dahan-dahang pumasok si Alex sa kwarto at sinulyapan si Paulo ng masama. Toy boy? Ikaw na naman. Hahayaan mo na ba si Rin na alagaan ka habang buhay? Malamig na paalala ni Paulo, hindi pa napirmahan ang equity transfer agreement. Alex, umalis ka na sa linya. Umalis ako sa linya. Humagalpak ng tawa si Alex. This is my family's business after all, I can just do whatever I want. And who are you to say she asterisk to me? You're nothing but a asterisk asking loser. At last, with a dominating voice that sided with them, the others wore a scornful look and echoed with him, tama na yan. Kumuha ka ng salamin, talo ka. Wala kang lugar para magsalita ng ganyan. Ulila ka lang na, I guess, never had the chance to go to school. And that's why. You don't know your pecking place. Sa presensya ni Alex, kahit si Gordon, nakakabalik-balik lang mula sa pagkagulat, ay naglakas loob na sumigaw habang nasa bewang ang kanyang mga kamay, hoy, sa asterisk mabag. Di ba super ballsy ka kanina? Ngayong nandito si Young Master Alex, gusto kong makita kung gaano kalaganap. Isang mapagmataas na Alex ang nakaupo sa isang sopa sa gilid na naka-cross legs. Rin, saludo ako sa kawalang muwang mo. Yung toy boy lang ba ang kailangan mong i-back up? Pinitik niya ang kanyang mga kuko at ipinakita ang isang nakahihigit na saloobin. Dahil isa ka ring win, I don't mind telling you a fun fact. Ang lowborn character na tulad mo ay isang alagang hayop lang para sa mga wins. Ngayong nasa tamang landas na ang Niva Store, hindi mo na kailangang ikaw na ang bahala. Kung ikaw. Nang marinig ni Rin ang nakakababa niyang pananalita, nanginginig ang katawan niya sa galit. Itatapon na ba ako pagkatapos nilang makuha ang gusto nila? Alex Wynn, I've worked my asterisk as off for Nivea Store. Kahit ibigay na ito sa Clark Corporation, I'll keep a part of the share for my own. Hahaha. Malamig na tawa ni Alex. Oh gosh, do you seriously think you'd still in management? You must be kidding me. But sure. If you beg before me, I'll consider having you back as a merchandiser. Ikaw. Kumakabog ang dibdib ni Rin. Wala siyang ibang gusto kundi ang agawin ang mayabang na mukha na iyon kay Alex Wynn. Pagkatapos, lumapit si Paulo kay Alex at sinabing, huwag kalimutan na nakipagpustahan ako kay Old Master Henry. Hindi mo alam kung ano ang mangyayari pagkatapos ng pre-bid conference ng Colliry Group. You freaking moron. Ngumisi si Alex sa kanya na para bang may sinabi si Paulo na katawa-tawa. Ang Nivea Store ay nasa bingit ng bangkarota at pinag-uusapan mo pa rin ang tungkol sa pre-bid conference. While looking at Alex with his cold eyes, Paulo said sonorously, malapit nang pumasok ang investment. The Nivea Store will never be transferred to Clark Corporation. Ha. Anong sabi mo? Malapit nang pumasok ang investment. Dumobol ang tawa ni Alex pagkatapos marinig iyon. You don't get investments by just bluffing. Oh gosh. Bata ka lang ba o tanga? Malakas na tumikim ang iba sa opisina habang nakatingin kay Paulo na may panghahamak at panghahamak. Maghintay ka lang. Hindi na nag-abalang makipagtalo pa si Paulo kay Alex. Pinlano niyang tanggalin ang budget deficit para kay Kin minsan at para sa lahat. Hahaha. I'll wait then. Curious din ako kung ano pa ang kaya mong gawin. Si Alex ay may masamang tingin sa kanyang mukha dahil wala siyang kahit isang onsa ng paniniwala na si Paulo ay magkakaroon ng anumang paraan upang iligtas ang Nivea Store. Ang Jacob Corporation ay isang puissant na kumpanya at walang sino man ang magiging hanggal na labanan ang mga Jacob. Natakot si Kin na baka tumabi ang mga bagay-bagay kung patuloy silang magtalo, kaya mabilis niyang sinabi, kung gayon, mag-usap na lang tayo sa kinabukasan kapag nandito na sila lolo at tatay. Pagkasabi niya noon, hinailan niya ang braso ni Paulo at humakbang patungo sa pintuan, gusto niyang umalis. Hoy! Teka! Hindi pa namin nahahanap ang katawan mo.
Hindi ka namin pinapalabas. Tumayo si Benjamin sa pintuan, nakaharang sa kanyang daraanan. Umalis ka sa daan ko. Sabay lamig ng mukha ni Kin. Hindi ka namin pwedeng bitawan ng ganon-ganon lang, saway ni Benjamin. Maliban na lang kung mag-utos si Young Master Alex na palayain ka. Kung hindi, hayaan mo kaming hanapin ang katawan mo. Nang makitang hindi pa rin bumibitaw si Benjamin, tumingin siya kay Alex na madilim ang mukha. Alex, aalis na ako. Pipigilan mo ba ako o ano? Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganoong galit sa sandaling iyon, naramdaman niya na parang bumubulwak ang kanyang pakiramdam ng pagiging superior sa kanyang dugo. Ay! Alex uncrossed his legs instinctively and answered diffidently, I didn't stop, Ikaw. Pagkatapos, malamig na tinitigan ni Rin si Benjamin na nakaharang sa pinto. Magwala ka. Isang natakot na Benjamin ang nagmamadaling tumabi. Let's go, Paulo. Gayunpaman, hindi gumalaw si Paulo kahit isang pulgada. Rin, may unfinished business pa ako dito. Sinulyapan niya si Gordon at sinabi ko sa kanya na kakaladkarin ko siya sa impyerno at hindi na ako makakabalik sa sarili kong mga salita. Ikaw. Sabay namutla ang mukha ni Gordon at mabilis itong nagtago sa likod ni Alex. Pinunasan ang kanyang lalamunan, sinabi ni Alex, Peterman, iminumungkahi kong umalis ka bago ako. Bago matapos ni Alex ang kanyang pangungusap, tinahak na ni Paulo si Gordon at sinakal siya. Tulong. Ako. Pinaikot-ikot ni Gordon ang kanyang katawan para makatakas. Unti-unting namumula ang mukha niya dahil sa pagkabulol. Peterman. Buti pa bitawan mo siya ngayon din. Binabalaan kita. Mabilis na bumangon si Alex mula sa sofa. Hindi mo naman talaga iniisip na patayin siya, diba? Malamig na pinulupot ni Paulo ang mga sulok ng kanyang bibig at sinabing, wala akong hindi gagawin sa mundong ito.